tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Sa kabila ng pansamantalang paghinto ng pambobomba ng Estados Unidos, mabilis na lumalawak ang digmaan ng Iran patungo sa Dagat Pula at Dagat Caspian. Ang mga rebeldeng Houthi na suportado ng Iran ay umatake sa mga pasilidad ng langis ng Saudi Arabia habang pinararatangan naman ng Tehran ang Ukraine sa pag-atake sa kanilang barko sa Dagat Caspian. Ayon sa mga ulat, ang pag-atake sa Dagat Pula ay direktang tumama sa mga estratehikong pasilidad ng langis ng Saudi Arabia. Ipinapakita nito na ang labanan ay hindi na lamang limitado sa karaniwang sonang militar kundi mabilis nang kumakalat sa mga pangunahing daanan ng enerhiya sa buong mundo. Ang panibagong tensyong ito ay nagdudulot ng matinding pangamba sa pandaigdigang merkado ng langis at sa buong ekonomiya. Sa kabilang dako, isang hindi inaasahang insidente ang naganap sa Dagat Caspian kung saan inakusahan ng Iran ang Ukraine ng pag-atake sa isa sa kanilang mga barkong pangkalakal. Nagresulta ito sa pagkamatay ng isang tripulante at pagkasugat ng isa pa. Ipinapakita ng pag-atake ang lumalawak na saklaw ng digmaan na umabot na sa hilagang bahagi ng rehiyon na dating itinuturing na ligtas mula sa ganitong uri ng labanan. Samantala, ipinahayag ng militar ng Estados Unidos na nananatiling epektibo ang kanilang pagharang sa karagatan laban sa Iran. Gayunpaman, kapansin-pansin ang biglaang paghinto ng kanilang mga pag-atake mula sa himpapawid matapos ang 13 gabi ng walang humpay na pambobomba. Ang pansamantalang katahimikang ito sa Golpo ng Persia ay nag-iiwan ng maraming katanungan sa mga eksperto hinggil sa susunod na hakbang ng Pentagon. Ayon sa isang mataas na opisyal mula sa administrasyon ni Pangulong Donald Trump, ang paghinto ng mga pag-atake ay isang estratehiya upang bigyang daan ang diplomasya. Binigyang diin ng White House na palaging nais ni Trump ang mapayapang negosasyon, ngunit ipinakita na ng Amerika sa Iran ang matinding pinsalang maaari nitong harapin kung hindi ito seryosong makikipag-usap sa hapag ng negosasyon upang malutas ang krisis. Iniulat naman ng The New York Times na nagpasya si Trump na ipagpaliban muna ang plano para sa mas malalakas na pag-atake sa Iran dahil sa pangamba ng kanyang mga tagapayo. Natatakot ang administrasyon na ang tuloy-tuloy na digmaan ay magpapalawak lamang sa alitan, uubos sa supply ng kanilang mga sandata, magpapagalit sa mga kaalyadong bansa sa Golpo at higit sa lahat, sisira sa supply ng enerhiya at ekonomiya ng mundo. Bagamat tahimik ang Golpo ng Persia, ipinapakita ng labanan sa pagitan ng mga Houthi at Saudi Arabia na maaari pa ring maantala ng krisis ang ikalawang pinakamahalagang ruta ng mga barko sa mundo, ang Dagat Pula. Ang rutang ito ay kritikal para sa transportasyon ng langis at mga produkto patungong Europa at Asya at ang anumang pagkaantala rito ay tiyak na magpapataas sa presyo ng mga bilihin sa iba't ibang bansa. Balikan natin ang mga detalye sa Dagat Caspian. Kinumpirma ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran na ang kanilang barkong pangkalakal ay nyanig ng isang malakas na pagsabog. Ayon sa kanila, ang insidenteng ito ay isang malinaw na paglabag sa pandaigdigang batas. Ang pagkamatay ng kanilang marinero ay lalo pang nagpainit sa relasyon ng Iran at Ukraine na matagal nang may matinding tensyon dahil sa issue ng mga drone. Bago ang akusasyon ng Iran, naglabas ng pahayag si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa social media kung saan pinuri niya ang tagumpay ng kanilang malalayo ang pag-atake sa Dagat Caspian. Bagamat hindi niya tinukoy ang nasyonalidad ng mga barko, ipinahiwatig niyang ang mga tinarget ay mga barkong pangkargamento na nagdadala ng supply militar. Ipinapakita nito na aktibo ang Ukraine sa pagganti laban sa mga bansang sumusuporta sa Russia. Dahil dito, ipinatawag ng Iran ang diplomatikong kinatawan ng Ukraine sa Tehran upang ipahayag ang kanilang matinding protesta. Tinawag ng ahensyang ARNA ang pag-atake na isang gawaing kriminal at mapanlaban. Kasabay nito, ibinunyag ni Zelensky na may impormasyon silang naglilipat ang Russia ng datos mula sa mga satellite patungo sa Iran upang tulungan itong maglunsad ng mas tumpak na mga pag-atake sa gitnang silangan. Sa panig ng militar ng Houthi, hayagang inamin ng kanilang tagapagsalita na si Yahya Saree na matagumpay nilang pinasabugan ang mga pasilidad ng higanteng kumpanya ng langis na Aramco sa Jizan at Yanbu. Gumamit sila ng mga makabagong drone at ballistic missile upang matiyak na malalampasan ang depensa ng Saudi Arabia. Ang pahayag na ito ay muling nagdulot ng matinding kaba sa pandaigdigang merkado. May mga bidyong kumalat sa social media at kinumpirma ng Reuters na nagpapakita ng makapal at maitim na usok na bumubulwak mula sa direksyon ng paggawaan ng langis ng Aramco sa Jizan.
Dalawang mapagkakatiwalaang sanggunian sa Asya ang nagsabing nakatanggap sila ng mga ulat tungkol sa pinsala sa mga imbakan ng krudo. Ang pamunuan ng Aramco naman ay hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag hinggil sa lawak ng pinsala. Samantala sa Yanbu, hinarang ng sistemang Patriot na panlaban sa missile na gawa ng Amerika ang dalawang ballistic missile na patungo sa mga pasilidad ng langis. Ang sistemang ito ay pinatatakbo ng militar ng Greece sa ilalim ng kasunduan nito sa Riyadh. Ang matagumpay na pagharang ay nagligtas sa pasilidad mula sa malaking sakuna, ngunit ipinapakita rin ito kung gaano kadelikado ang kasalukuyang sitwasyon. Napakahalaga ng daungan ng Yanbu sa Dagat Pula para sa Saudi Arabia dahil isa itong pangunahing ruta upang maiwasan ang kipot ng Hormuz na kasalukuyang binabantayan at hinaharangan ng Iran. Ang paggawaan naman ng langis sa Jizan ay may kakayahang magproseso ng hanggang 400,000 bariles ng langis kada araw. Kaya naman ang anumang matagumpay na pag-atake rito ay magdudulot ng malaking pagbawas sa pandaigdigang supply. Bilang tugon sa mga pag-atake ng Houthi, naglunsad ang koalisyong pinamumunuan ng Saudi Arabia ng sunod-sunod na pambobomba sa Yemen. Tinarget ng kanilang puwersang panghimpapawid ang mga imbakan ng armas at mga lugar na ginagamit ng mga Houthi sa paglulunsad ng mga misal sa Marib at Al-Jouf. Binomba rin ang mga posisyong militar sa Hodeidah, bagamat tiniyak nilang hindi madadamay ang mga daungan doon. Ayon sa mga opisyal ng Yemen, kapwa nagpapadala ng karagdagang tropa at nagpapalakas ng kanilang puwersa ang magkabilang panig sa kahabaan ng mga linya ng labanan. Ang mabilis na pagpapakilos na ito ay nagpapahiwatig na naghahanda ang dalawang panig para sa isang mas malaki at mas madugong sagupaan. Libo-libong sundalo ang kasalukuyang nakatalaga sa mga estratehikong posisyon upang bantayan ang bawat galaw ng kalaban. Ang digmaang sibil sa Yemen ay nagpatuloy sa loob ng mahigit isang dekada mula nang agawin ng mga rebeldeng Houthi ang kabiserang Sanaa. Bagamat nagkaroon ng pansamantalang tigil putukan noong taong 2022, tuluyan na itong nawalan ng bisa ngayong buwan. Ang pagkasira ng kasunduan ay nagbabadya ng muling pagbabalik ng matinding krisis na makatao sa buong Yemen. Noong nakaraang linggo, nagdeklara ang mga Houthi ng pagharang sa karagatan laban sa Saudi Arabia. Nagbabala ang kanilang pinuno na si Abdul Malik al-Houthi na ang lahat ng pasilidad ng langis ng Saudi Arabia ay itinuturing nilang lehitimong target ng kanilang mga pag-atake. Noong Huwebes ay inatake nila ang dalawang tanker ng Saudi Arabia sa Dagat Pula na nagpapatunay na handa silang isakatuparan ang kanilang banta. Upang pigilan ang lumalalang sitwasyon, patuloy na ipinatutupad ng militar ng Amerika ang kanilang pagharang pandagat laban sa Iran. Noong Biyernes, sa Golpo ng Oman, hinarang at pinatigil ng Sentral na Komandang Estados Unidos ang isang barkong nagtangkang lumusot sa kabila ng paulit-ulit na babala. Ipinapakita nito na kahit walang pag-atake mula sa himpapawid, agresibo pa rin ang Amerika sa pagpigil sa mga galaw ng Iran. Sa pagtatapos ng ating balita, ipinapakita ng pagkalat ng digmaan sa Dagat Pula at Dagat Caspian ang isang masalimuot na krisis na may malaking epekto sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas, lalo na sa usapin ng presyo ng langis at kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat. Manatiling nakatutok sa aming himpilan para sa mga susunod na ulat. Isang napakahalagang balita mula sa gitnang silangan ang ating tututukan ngayon. Sa kabila ng matitinding labanan at patuloy na tensyon, inanunsyo ng pamahalaan ng Iran na nakapagtala sila ng kabuuang $18 bilyong mula sa pagbebenta ng langis. Ang kitang ito ay naitala sa gitna ng matinding digmaan at sa maikling panahon ng tigil putukan laban sa mga puwersa ng Estados Unidos. Ayon sa opisyal na ulat ng Ministeryo ng Langis ng Iran, ang benta ay nahahati sa dalawang bahagi. $11 bilyon at $500 milyong ang kinita sa panahon ng aktibong labanan, habang $6 bilyon at $500 milyong naman ang pumasok noong panahon ng pansamantalang tigil putukan. Ipinapakita nito na kahit sa gitna ng krisis, hindi natigil ang daloy ng krudo ng bansa patungo sa pandaigdigang merkado. Ang kabuuang halagang ito ay kumakatawan sa mahigit 60% ng inaasahang kita sa langis na nakasaad sa pambansang budget ng Iran para sa kasalukuyang taon. Isang malaking tagumpay ito para sa administrasyon ng Tehran, lalo na't nahaharap ang bansa sa matinding krisis sa ekonomiya at mga parusang ipinataw ng kanluran na naglalayong lumpuhin ang kakayahan nitong pondohan ang sariling pamahalaan. Sa isang opisyal na pahayag, binigyang diin ni Mohsen Paknihad, ang bagong ministro ng Langis ng Iran, na ang tagumpay na ito ay bunga ng isang mahusay at maayos na estratehiya.
Sinabi niya na sa kabila ng mga direktang banta sa seguridad ng kanilang mga pasilidad, nagawa pa rin ng bansa na panatilihin ang mga operasyon nito. Ang anunsyong ito ay nagdulot ng pagkagulat sa maraming eksperto at tagamasid sa pandaigdigang merkado. Ipinaliwanag pa ng ministro na ang bahagyang pagbaba ng antas ng panganib para sa mga tanker o malalaking barkong nagdadala ng langis ang naging pangunahing dahilan ng pagbilis ng kanilang pagluluwas. Dahil sa mga pinahusay na hakbang sa seguridad at estratehikong diplomasya ng bansa, naging mas kumpiyansa ang mga dayuhang mamimili na kumuha ng supply ng langis mula sa Iran kahit na may patuloy na banta sa karagatan. Dahil sa pagbaba ng panganib sa mga daan ng pandagat, nagawa ng Terra na ibenta ang bahagi ng kanilang napakalaking imbakan na umaabot sa 100 milyong bariles ng krudo at kondensadong gas. Ang mga supply na ito na matagal nang nakaimbak sa mga pasilidad ng bansa ay mabilis na nailabas sa merkado upang tugunan ang mataas na pangangailangan ng mga bansa sa Asya na nangangailangan ng supply ng murang enerhiya. Gayunpaman, hindi naging madali ang lahat para sa pamahalaan ng Iran sa mga nakaraang buwan. Ayon kay Mohammad Bagher Ghalibaf, ang tagapagsalita ng parlamento at pinuno ng delegasyon sa negosasyon ng Iran, may mga panahong talagang naparalisa ang kanilang ekonomiya. Inamin niya na noong kasagsagan ng pagharang ng Estados Unidos sa kanilang mga daungan, halos wala silang maipadalang langis sa labas ng bansa. Ang mahigpit na pagharang na ipinatupad ng militar ng Estados Unidos ay naglayong pigilan ang bawat barkong lalabas at papasok sa mga pangunahing pantalan ng Iran. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng napakalaking hamon sa mga inhinyero at opisyal ng langis sa Tehran na napilitang maghanap ng mga lihim na ruta at iba't ibang pamamaraan upang maihatid ang kanilang produkto sa mga mamimili. Sariwain natin ang pinagmula ng matinding krisis na ito sa rehiyon. Noong ika-28 ng Pebrero, naglunsad ang Estados Unidos at Israel ng isang malawakang operasyong militar laban sa Iran. Ang hakbang na ito ay nagbunsod ng matinding digmaan na yumanig sa buong gitnang silangan at nagdulot ng matinding pangamba sa buong daigdig hinggil sa posibilidad ng isang mas malaki at mapangwasak na digmaan. Bilang tugon sa marahas sa pagsalakay ng Amerika at Israel, naglunsad ang Terra ng mga ganting salakay laban sa mga kaalyado ng Washington sa buong rehiyon. Ginamit ng Iran ang kanilang mga kaalyadong armadong grupo at sopistikadong teknolohiya ng drone at missile upang tamaan ang mga estratehikong pasilidad ng kaaway. Ipinakita nito sa buong mundo na hindi sila basta-basta susuko sa harap ng puwersa ng mga dayuhang kapangyarihan. Noong Abril, nagkaroon ng pansamantalang ginhawa ang buong rehiyon nang maabot ang isang kasunduan sa tigil putukan. Ang diplomatikong hakbang na ito ay nagbigay daan upang pansamantalang huminto ang mga pambobomba at palitan ng putok ng dalawang panig. Sa panahong ito, mabilis na kumilos ang Iran upang muling buksan ang kanilang mga linya ng kalakalan at iluwas ang naipong langis na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Ngunit ang kapayapaan sa rehiyon ay hindi nagtagal. Noong huling bahagi ng Hunyo, muling sumiklab ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang panig. Nabigo ang mga diplomatikong pag-uusap na mapanatili ang kapayapaan at muling uminit ang sitwasyon na magsimula ang mga bagong serye ng operasyong militar na naglalayong kontrolin ng mga daan ng pandagat na mahalaga sa kalakalan ng buong mundo. Ang pangunahing sentro ng bagong labanang ito ay ang Kipot ng Hormuz, isang napakahalagang daan ng pandagat na estratehiko para sa pandaigdigang transportasyon ng langis. Parehong nag-unahan ng Iran at ang koalisyong pinamumunuan ng Amerika na kontrolin ang kipot na ito na nagresulta sa mga mapanganib na engkwentro ng mga barkong pandigma at mga pag-atake sa mga komersyal na barkong dumaraan sa naturang ruta. Para sa kaalaman ng ating mga manonood, ang Kipot ng Hormuz ang itinuturing na pinakamahalagang lagusan ng enerhiya sa buong mundo. Halos 1/4 ng kabuuang kalakalang pandagat ng langis sa daigdig ang dumaraan dito araw-araw. Ang anumang banta o pagsasara sa kipot na ito ay may direkta at mabilis na epekto sa supply ng enerhiya ng maraming bansa, kabilang ang Pilipinas at iba pang bansa sa rehiyon ng Asya. Dahil sa patuloy na labanan at kawalan ng katiyakan, halos ganap na naparalisa ang mga operasyon sa Kipot ng Hormuz. Maraming kumpanya ng pagpapadala ang tumangging dumaan sa lugar dahil sa takot na mabaril, mawasak o makumpiska ang kanilang mga kargamento. Ang pagkaparalisang ito ay nagdulot ng malaking pagkabahala sa mga pandaigdigang merkado dahil ang pagkaantala ng supply ay maaaring humantong sa kakulangan sa enerhiya. Ang direktang bunga ng pagsasara at matinding tensyon sa kipot ay ang biglaang pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado.
Umakyat sa pinakamataas na antas sa nakalipas na mga taon ng presyo ng petrolyo na nagpahirap sa maraming bansang lubos na umaasa sa pag-aangkat ng langis. Ang mga mamimili sa buong mundo ay nakaranas ng sunod-sunod at mabibigat na pagtaas sa presyo ng bawat litro ng gasolina. Hindi lamang ang presyo ng langis ang naapektuhan ng krisis na ito. Nagdulot din ito ng malawakang kawalang katiyakan sa pangkalahatang ekonomiya ng daigdig. Ang pagtaas ng gasto sa transportasyon ng mga kalakal ay nagbunga ng mataas na inflasyon sa mga pangunahing bilihin at pagkain sa maraming bansa. Muling ipinakita ng krisis na ito kung gaano kasensitibo ang ekonomiya ng daigdig sa mga kaguluhan. Sa kabila ng lahat ng kaguluhang ito, ang kakayahan ng Iran na makapagbenta ng langis na nagkakahalaga ng 18 bilyong dolyar ay nagpapakita ng kakaiba nitong kakayahang umangkop at umiwas sa mga parusa. Gumamit ito ng mga tinatawag na ghost fleet o mga lihim na armada ng barkong walang aktibong transponder upang maitago ang pinagmulan ng langis. Isa itong estratehiyang naging lubos na epektibo sa pag-iwas sa mga parusa ng Amerika sa pagtingin sa hinaharap na nanatiling magulo at hindi tiyak ang direksyon ng pandaigdigang merkado ng langis. Habang nagpapatuloy ang labanan at tensyon sa kipot ng Hormuz, mananatiling mataas at pabago-bago ang presyo ng petrolyo. Ang mga bansa sa Asia kabilang ang Pilipinas ay kailangang maghanda para sa mas pangmatagalang epekto nito sa lokal na inflasyon at sa pangkalahatang takbo ng ekonomiya. Sa pagtatapos, ang ulat na ito mula sa Iran ay patunay na ang enerhiya at geopolitika ay laging magkaugnay at hindi maaaring paghiwalayin. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na kaganapan sa gitnang silangan at kung paano makaaapekto ang mga ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay dito sa Pilipinas.